May krisis na yon sa Rusya. Hindi ito maliit na issue. Nilamon ng krisis ang buong bansa, mula Moscow hanggang Siberia. Dahil ang digmaan ni Putin ay hindi na lang sa labas nangyayari, kundi tumatama na rin sa mismong Russia, kundi pati mismong mga taong sinasabi niyang kaya niyang protektahan ay nasasaktan na. Pinanagot ng Ukraine si Putin sa mga ginawa niya. Paano? Natuklasan ng Ukraine kung paano patitigilin ang Russia at ginawa na ito. Habang nagsasalita tayo, dumaranas ang Russia ng matinding krisis sa gasolina, na isa sa pinakamalala mula ng pamunuan nito ni Putin. Ang kampanya ng Ukraine laban sa langis ng Russia ay nagpaparalisa sa bansa dahil ramdam ang kakulangan kahit sa mga riyong hindi inaasahan ni Putin na maaapektuhan. Nagsimimula ang lahat sa Crimea. Noong Mayo, inilunsad ng Ukraine ang kampanya para sirain ang logistic ng Russia na nagsusuplay sa tangway ng Crimea. Tinawag itong logistics lockdown, kung saan tinatarget ng Ukraine ang mga truck ng supply at gasolina sa pangunahing daanan ng logistic na nagpapatibay sa okupasyon ng Russia sa Crimea, at malinaw ang epekto nito. Noong Hunyo 4 na iulat ang kakulangan ng gasolina sa Crimea, kaya nagtakda ng limitasyon ang mga gasolinahan. Karamihan ang pinayagan lang bumili ng 20 litro ng gasolina kada sasakyan. Kaya nahirapan ang mga umaasa sa pagmamaneho sa trabaho. Kumalat ang mga larawan ng mahahabang tila sa mga gasolinahan habang nagmamadali ang mga tao sa Crimea makakuha ng natitirang gasolina. Noong Hunyo 21, sinuspinde ang bentahan ng gasolina maliban sa mga ahensya ng gobyerno dahil sa lalong matinding pambobomba ng Ukraine sa lohistika ng Crimea. Noong una, isang rehiyon lang sa Russia ang apektado ng krisis sa gasolina, pero mas lumala pa ang sitwasyon ng Russia. Ang problema ni Putin ay isinabay ang kampanya para ihiwalay ang Crimea sa pagsisikap pahinain ang mga refinery ng langis at mga sentro ng transportasyon ng Russia. Ang kampanyang yon ay nagdudulot ng malalaking problema sa Russia ngayon. Noong Hunyo 22, iniulat ng United 24 Media na 6 na rehiyon sa Russia ang napilitang magpatupad ng emergency fuel rationing, katulad ng sa Crimea noong unang bahagi ng Hunyo. Iba-iba ang restriksyon kada rehiyon. Ang 6 ay Omsk, Saratov, Amur, Tambov, Irkutsk at Voronezh. Ang mga restriksyon dito ay hindi pa kasing tindi ng sa Crimea o hindi pa sa ngayon. Halimbawa, sa Omsk, nilimitahan ng mga awtoridad ang pagbili ng gasolina sa 40 litro kada sasakyan, habang ang diesel ay 80 litro sa lungsod at 200 litro sa highway. Sa Saratov, mayroong 30 litrong limitasyon sa gasolina na tatagal hanggang Hunyo 30 o kahit papaano hanggang sa petsang yon. Sa Voronezh, ang mga bumibili sa Luke Oil Stations ay limitado sa 30 litro ng gasolina at 60 litro ng diesel bawat sasakyan. Pinakamatindi ang sitwasyon sa Irkutsk. May mga gasolinahang tuluyang huminto sa serbisyo at nagbibigay lamang ng gasolina sa mga serbisyong pang-emergency at iba pang pampublikong utilidad. Gayunpaman, malinaw na ang nakikita natin dito ay ang pagyusbong ng isang krisis sa gasolina. Ano ba talaga ang issue rito? 6 o 7 rehiyon ng Russia, kabilang ang Crimea, ang naglilimita ng bentahan ng gasolina. Isa ba itong crisis? Magandang mga tanong ito at maaari naming sagutin kung titingnan natin ng mas malalim ang kasalukuyang sitwasyon ng gasolina sa Russia. Bagamat 6-7 rehiyon lang ang nababalita dahil sa limitasyon, tinatago ng Russia na 12-12 ng iba pang rehiyon ang may parehong problema sa gasolina. Ibinunyad ng Wall Street Journal noong Hunyo 20 na may limitasyon na sa pagbili ng gasolina sa 53 rehiyon ng Russia at sinakop na Ukraine, kabilang ang mga liblib na bahagi ng Siberia at Arctic ng Russia. Ang mga nabanggit ay mga rehiyon kung saan hayagang inilalantad ng mga lokal na gobernador ang kakulangan kaya't napapansin ng media. Ayon sa journal, iniulat ng Russian media outlet The Bell na 53 rehiyon ang apektado matapos nilang tipunin ang mga pampublikong anunsyo na kadalasang hindi napapansin ng Western media. Malaki ito. Ang dating inakalang panrehiyong problema sa gasolina ay naging krisis
na halos saklaw ang buong Rusya. Siyempre, ginagawa ng Rusya ang lahat ng makakaya nito para hindi ito mailantad sa publiko. Bukod sa ilang anunsyong umabot sa pandinig ng mga nasa labas ng Rusya, kakaunti lang ang balitang lumalabas mula sa Federasyon ng Rusya. Hindi nakakagulat na wala pang sinasabi si Putin tungkol sa krisis. Ang pag-amin sa kakulangan ng gasolina sa Rusya ay parang pag-amin ni Putin na malaki ang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Ukraine. Ayon sa The Wall Street Journal, magpupulong ang gabinete ni Putin sa Hunyo 26 para talakayin ang problema. Ngunit mahirap makita ang posibleng solusyon. Hindi naman pwedeng basta na lang magpalitaw ng gasolina ang Kremlin mula sa wala. At mahirap utusan ang mga refinery na dagdagan ng produksyon kapag paulit-ulit namang inaatake ng mga drone ng Ukraine ang mga refinery na yon. May dagdag pa tayo tungkol dyan mamaya. Kahit na mahigpit na nananahimik ang Kremlin, nagiging bukas naman ang mga mamamayang Ruso tungkol sa mga problemang kinakaharap nila. Isinulat ng journal ang reklamo ng isang babae sa Telegram na mahigit 2 oras siyang naghintay para magpakarga ng gasolina habang bumibiyahe mula Moscow papuntang St. Petersburg. Ang katotohanang nababanggit pa natin ang mga rehiyong iyon ay nagpapakita kung gaano nakalawak ang pagkalat ng krisis na ito. 2 hiyas ito sa korona ng Rusya para kay Putin. Kung sila ay naapektuhan ng kakulangan sa gasolina, ang iba pang mga rehiyon sa Rusya na hindi gaanong mahalaga ay siguradong haharap sa matitinding problema. Nag-aalok pa ng karagdagang impormasyon ang Radio Free Europe, Radio Liberty. Hindi kami makapagpakarga ng gasolina dahil wala raw dito sa Krasnodar, sabi ng isang driver. Sa Tatarstan naman, na mahigit 1,000 kilometro ang layo, sabi ng isa pa, at gaya ng dati, nakatutok na naman sa ubos ang gauge ng gasolina. Kaya nagpapanik na ako. Hindi kabilang ang 2 sa 7 rehiyong nabanggit. Patunay na laganap na ang krisis ng gasolina sa buong Rusya. Ang hawak ngayon ni Putin ay ang pinakamalalang krisis sa gasolina na naranasan ng Rusya mula simula ng digmaan sa Ukraine. Ito marahil ang pinakamalalang krisis sa gasolina ng Rusya mula nang mamuno si Putin. Maaring mukhang kakaiba itong sabihin. Kung tutuusin, noong mga panahong ito ng 2025, may mga ulat na sinusulat tungkol sa isang katulad na krisis sa Rusya. Nang bombahin ng Ukraine ang mga refinery ng Rusya noong huling kalahati ng 2025, nagkaroon ng mga pila at ipinatupad ang mga restriksyon. Napinsala ng Ukraine ang hindi bababa sa 17% ng kapasidad sa pagre-refine ng Rusya pagsapit ng Agosto, ayon sa Guardian. Parang nagkaroon din ng malaking krisis sa gasolina ang Rusya, tulad ng nakikita natin ngayon. Pero mukhang hindi na ganoon ang sitwasyon ngayon. Ayon sa ulat ng Moscow Times noong Disyembre 2025 sa survey ng 1,600 katao, halos 1/4 lang ang nakaranas ng kakulangan at 6% ang nagsabing higit 5 beses nila itong naranasan. Sa mga nakaranas ng kakulangan noong 2025, 10% lang ang nagsabing di sila nakahanap ng alternatibong gasolinahan. Kaya nagkaroon ng mga kakulangan noong 2025, pero maaaring hindi ito naging krisis. Iba na ang 2026. Sa mahigit 50 rehiyon ng Rusya na nagpatupad ng restriksyon, makikitang mas malala na ito kaysa sa dati mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Kung di ka pa kumbinsido sa bilang na yan, meron pang iba. Nagsisimula ng manaig ang desperasyon sa Rusya dahil may mga ulat na lumalabas tungkol sa mga problemang dulot ng malawakang kakulangan ng gasolina sa bansa. Pinapatunayan nito na ang nasasaksihan natin ay isang tunay na krisis sa gasolina. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood ka ng The Military Show. Sinisiyasat namin ang nasa likod ng mga balita para maibahagi ang buong kwento. Kaya mag-subscribe para lagi mong mapanood ang aming mga video sa iyong feed. Sa ngayon sa Rusya, nakikita na natin ang malinaw na palatandaan ng kakulangan na nagsisimula ng lumitaw. Ang mga bumibili para ibenta muli. Ang mga tao na gustong samantalahin ang batayang ekonomiya ng supply at demand ay sinusubukang bilhin ang mas maraming gasolina na available sa Rusya para maibenta nila ito ng mas mataas na tubo.
Kung natatandaan mo ang simula ng pandemya ng COVID, labinsiyang baka maalala mo rin ang nakakatawang pag-iimbak ng toilet paper at hand sanitizer nang gustong kumita agad. Ganito rin ang nangyayari ngayon, pero gasolina naman ang pinag-uusapan. Sinusubukan na ng Rusya na pigilan ang lumalaking merkado ng muling pagbebenta ng gasolina para maitago ang tunay na lawak ng kanilang krisis sa gasolina. Ayon sa ulat ng United 24 Media, noong Hunyo 22, ipinagbawal na ng mga digital platform sa Rusya gaya ng Wildberries at Avito ang mga patalastas ng nagbebenta ng gasolina na gustong mabilis kumita sa mga desperadong mamimili. Hindi ginagagun ng mga platform na ito ang mga hakbang na ito ng kusa. Nakikipagtulungan sila sa federal na serbisyo laban sa monopolyo ng Rusya upang pigilan ang pagdami ng muling bentahan ng gasolina at diesel mula nang magsimula ang krisis sa bansa. Marami ang sumusubok ng kanilang swerte sa ganitong paraan ng pagkakakitaan. Noong Linggo bago ang ulat, kapag naghanap ka ng gasolina sa Avito, mayroong 740 na listahan, kung saan 340 dito ay mula sa mga korporasyon. Ayon sa United 24 Media, 7,000 sa 29,000 gasolinahan sa Russia ang naubusan ng gasolina, matapos bawasan ng malalaking kumpanya ang benta. Sinasabi ng mga kumpanyang yon na sinusubukan nilang pigilan ang panic buying, pero baka kaya sila nagbebenta ng kaunti ay dahil kaunti na lang din ang natitira sa kanila. Kumakalat na ang desperasyon sa sektor ng abyasyon ng Russia. Noong Hunyo 13, iniulat ng RBC Ukraine na nagpatupad ang Russia ng mga paghihigpit sa pagpapakarga ng fuel sa ilang komersyal na paliparan tulad ng Krasnodar, Makhachkala at Nizhny Novgorod. Ang presyong pakyawan ng jet fuel sa Russia ay 52% mas mataas kaysa noong simula ng Marso. Maliwanag na ipinatutupad ang mga limitasyong ito para matiyak iyon. Ang natitirang aviation fuel ay inuuna sa militar at pangalawa lang ang mga komersyal na airline na mas napag-iiwanan. Ipinagbawal ng Russia ang pag-export ng jet fuel hanggang Nobyembre 30 para palakasin ang lokal na supply. Kaya hindi lang gasolina ang nauubos. Mabilis ding nauubos ang aviation fuel sa Russia. Nagsisimula ng magpanik ang maliit na sektor ng abyasyon ng Russia. Ayon yan sa ulat ng Kyiv Post noong Hunyo 22 na nagsasabing halos imposible na para sa mga piloto ng maliliit na eroplano na makahanap ng aviation fuel para sa kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Mula, ang limitadong supply na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo ang itinuturong dahilan na parehong resulta ng kampanya ng Ukraine laban sa sektor ng langis ng Russia. Dagdag pa ng parehong ulat, may dagdag na impormasyon tungkol sa problema ng Russia sa jet fuel para sa komersyal na eroplano kung saan binanggit na hindi bababa sa 2 airline ang tumigil sa pagbibigay ng reserbang fuel sa kanilang mga piloto. Kaya kapag may masamang panahon o pagbabago ng ruta, kaunti lang ang opsyon ng mga piloto para mapalipad ang eroplano. Sa maliliit na eroplano, ayon sa United 24 Media, may ilang piloto na sumusubok ng gasolinang pangkotse sa eroplano. Masamang ideya yan. May dahilan kung bakit hindi mo nakikitang kahit ang mga propeller na eroplano ay pumaparada sa mga gasolinahan. Mas hindi matatag ng aviation gasoline ang gasolina ng sasakyan para sa ganitong eroplano. Sa tuwing may piloto na lumilipad gamit ang gasolina na hindi talaga para sa kanilang eroplano, tinataya nila ang sarili nila sa isang napakapeligrosong panganib. Maaring sumabog ang makina dahil nauubusan na ang Russia ng partikular na gasolina na ginagamit ng mga pilotong ito. Madalas nating makita ang ebidensya ng krisas sa gasolina ng Russia. Sabi ng Moscow Times, kaya pa ng Kremlin pamahalaan ang krisis gayon, pero nauubos na ang mga opsyon. Hindi hihinto ang Ukraine sa kampanya, bagkus titindi pa ito. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay pwedeng magpababa ng demand at magdulot ng galit. Ngunit hindi nito nasosolusyunan ang problema ng maraming Ruso na di makapagmaneho. Sabi ng outlet, maaring maresolba ang kakulangan pagdating ng taglagas. Pero taon-taon pa ring tumatagal ang problema dahil sa Ukraine. Ibig sabihin, wala nang magagawa ang Rusya, kundi umasa na bumagal ang pag-atake ng Ukraine. Dito natin malalaman ang pamunahing dahilan ng krisis sa gasolina sa Rusya. Sa simula ng video, sinabi namin na hanap na ng Ukraine ang off switch ng Rusya at napitik na nila ito.
Ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan ay paulit-ulit na binobomba ng Ukraine ang mga refinery ng langis ng Rusya sa isang kampanya na nagsimula ng seryoso noong 2025 at lalo pang tumindi habang umuusad ang 2026. Tinukoy ng Wall Street Journal ang kamakailang pag-atake sa pangunahing refinery ng langis ng Moscow na nagpo-produce ng higit 1/4 ng gasolina sa kabisera ng Rusya at paligid, bilang patunay ng aksyon ng Ukraine. Nakapagsagawa ng Ukraine ng mahigit 24 na pag-atake sa mga refinery ng Rusya mula Marso, na posibleng nagbawas ng 20% ng kapasidad ng pagre-refine ng Rusya. Masama na yon, pero may iba pang numero na nagpapakita ng lawak ng kampanya ng Ukraine. Inihayag ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na mula Mayo 1 hanggang kalagitnaan ng Hunyo, isinagawa ng Ukraine ang hindi bababa sa 40 pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Rusya tulad ng refinery, terminal at imbakan. Pinakakahanga-hanga sa mga pag-ataking ito nang tamaan ng Ukraine ang mga target na lampas. 1,500 kilometro ang layo at nagpadala ng malinaw na mensahe kay Putin na kayang abutin ng mga drone ng Ukraine halos lahat ng mahalagang lugar sa Rusya. Mas malawak ang pananaw ng Euromaidan Press na binanggit na tinamaan ng Ukraine ang 24 sa 33 pinakamalalaking oil refinery sa Rusya mula 2022, kung saan karamihan sa mga pag-ataking ito ay naganap sa nakalipas na 12 buwan. At hindi lang ito tungkol sa dami ng mga refinery na tinatamaan, kundi pati na rin ang paulit-ulit na pag-atake. Noong Mayo 22, iniulat ng Kiev Independent na 158 beses nang tinamaan ng Ukraine ang mga oil refinery ng Rusya mula nang simula ni Putin ang pananakop. Kung gagamitin ang numerong ito at ang 24 na tinamang refinery lalabas na may 6.6 pag-atake kada refinery. Pero nag-iiba ito. Depende sa halaga ng refinery ayon sa Ukraine. Noong Hunyo, 16 iniulat ng Odessa Journal na higit 30% ng kapasidad ng pagproseso ng langis ng Rusya ang naapektuhan ng pag-atake ng Ukraine. Higit sa 20% na binanggit ng Wall Street Journal. Ipinapakita ng mga numerong ito na hindi lang isang problema ng Rusya, kundi ang drone ng Ukraine. Dahil sa mga pisikal na pag-atake ng Ukraine, kumalat ang kakulangan sa gasolina sa buong Rusya at iyon din ang dahilan kung bakit nahihirapan ng Rusya na magbenta ng langis. Ayon sa Bloomberg Podcasts, isang ulat ng Hunyo 11 ang nagsabi na bumaba ng 670,000 bariles bawat araw ang produksyon ng krudong langis ng Rusya kumpara sa kasunduan nito sa OPEC noong Mayo. Hindi yon aksidente. Sinusunog ng Ukraine ang langis na yon, kaya hindi ito maibenta ng Rusya at napupunta na lang sa lokal na merkado ng Rusya. Idinagdag ng Moscow Times na ang pagbaba ng produksyon ng Rusya noong Mayo ay ika-6 na sunod-sunod na buwan na bumaba ang produksyon ng langis ng Rusya. Muli, sisihin ng Ukraine at ang mga drone nitong nagsisilbing parusa. Nagkakalat sila ng gulo sa Rusya ngayon, hindi lang dahil sa kakulangan ng lokal na gasolina, kundi tuwing winawasak ng Ukraine ang isang pasilidad ng langis, gaya ng refinery, imbakan o terminal, tinatamaan ang kaban ng Rusya. Habang bumababa ang kita sa langis at kulang ang buwis, lumalaki ang kakulangan sa budget ng Rusya. Ayon sa New Voice of Ukraine, noong Hunyo 17, $28 bilyong ang kulang sa kita ng Rusya kumpara sa inaasahan, na direktang naapektuhan ang makinarya ng digmaan ni Putin. Kailangan pa ring gumastos ng Rusya para ipagpatuloy ang digmaan. Pero nagsisimula na itong malugi ng malaki, at lahat ng ito ay dahil sa Ukraine. Lalong lumalala ang problema ng Rusya dahil hindi nito agad maayos ang mga refinery na patuloy tinatamaan ng Ukraine. Dahil sa parusa ng kanluran, nahirapan ang Rusya kumuha ng piyesang pang-ayos ng makinang nasira ng drone ng Ukraine. Hindi naman imposible, pero kailangan pang iwasan ng Rusya ang mga parusa sa pamamagitan ng pagbili ng mga piyesa mula sa mga ikatlong bansa, na sila rin ay kailangang maghintay ng delivery at kadalasan ay naniningil ng mataas na patong dahil sa panganib ng pakikipagnegosyo sa Rusya. Ngayon, ang pagkukumpuni na dati ilang araw lang
umaabot na ng buwan dahil sa mabagal na dating ng piyesa. Kapag gumana ulit ang refinerya, agad nagpapadala ng mga drone ang Ukraine para patigilin ito. Nagiging paulit-ulit na siklo ito para sa Russia na nagdudulot ng pagkabalisa sa mga tao roon. Maliban sa pila at limitasyon sa gasolinahan, may mga palatandaan ng epekto ng kakulangan ng gasolina ng Russia sa mga tao. Sa Crimea, sinuspinde ang mga summer camp ng bata dahil sa kakulangan ng gasolina, ayon sa Reuters. Maliit man ang problemang ito, pero halimbawa, ito ang digmaang sinimulan ni Putin nang layo'y bumabalik para saktan ang sarili niyang mga tao. Mas masakit pa na malamang manatiling mataas ang interest rate sa Russia dahil sa mga problemang dulot ng kampanya ng Ukraine. Ibinaba ng Central Bank ng Russia ang base interest rate mula 14.5% hanggang 14.25% noong Hunyo 19 na parang magandang balita sa unang tingin. Pero ayon sa Euronews, tingin ng mga analyst na dapat mas mababa pa at mataas pa rin ang 14.25%. Nagbabala si Elvira Nabiulina ng Central Bank ng mga panganib na nagpapataas ng inflation at mas mataas kaysa inaasang paggastos ng Kremlin ay nangangahulugang hindi agad mawawala ang mga problemang ito. Maaring lumala ito kung lalakas pa ang kampanya ng Ukraine laban sa langis ng Russia. Mulay, ang digmaan ni Putin ay bumabalik at nagpapahirap sa sarili niyang mga tao. Kung akala mo gagawa ng paraan ang Kremlin para patahimikin ang tiyak na kawalang kasiyahan, mag-isip ka ulit. Ayon kay pro-Kremlin TV host Vladimir Solovyov, ang mensahe ng Russia sa mga tao ay ang usapan tungkol sa kakulangan ng gasolina sa social media ay puro pagwawala lang. May isang tagapagsalita sa palabas ni Solovyov na sinabing ayos lang lahat at may gasolina kahit saan. Hindi totoo yon. Kumalap na ang kakulangan ng gasolina mula Siberia hanggang Moscow at sa iba pang lugar. Abang patuloy na minamaliit ni Putin ang sitwasyon, lalo itong pinapalala ng Ukraine. Nauubos na ang pera. Nauubos na rin ang gasolina. At sa huli, ang mga pila sa gasolinahan ay hahantong sa kaguluhang panlipunan. Isang bagay na ayaw makita ni Putin. Pinakamamigat ang nararanasan ng Crimea. Sa totoo lang, ang kakulangan sa gasolina ay maliit na problema lang para sa mga mananakop sa tangway ng Crimea. Ginagawang parang isla ng estratehiya ng Ukraine ang Crimea at papatapos na ang ilegal na pamumuno ni Putin. Paano? Well, malalaman mo ang mga sagot pati na rin kung ano ang ginagawa ng Ukraine sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pa naming coverage tungkol sa epekto ng digmaan ni Putin sa kanyang mga tao. Salamat sa panonood.